Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang gusali na kalapit lang ng Ramon Magsaysay High School sa Sampaloc sa Maynila. Dahil sa sunog, pinalikas ang mga estudyante. Kontrolado na po ang apoy sa mga sandaling ito pero hindi pa rin tuluyang naapula. Samantala, sa kasawayang palad, may isang lalaki na natutulog noon sa ikalawang palapag nang masunog ang gusali. Siya po ay nasawi. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na dyan ngayon? Mel, Mike, isa ang patay sa isang malaking sunog na tumama nga dito sa may bahagi ng Espanya, Maynila ngayong hapon. Umiiyak at nagtatakbuhang mga estudyante ang sumalubong sa amin sa kanto ng Espanya at Maria Cristina Street sa Sampaloc, Maynila. Emergency evacuation na pala ito ng Ramon Magsaysay High School matapos sumiklab ang malakas na apoy sa kalapit na residential at commercial building pasado alas 4 ng hapon kanina. Ang linya ng kuryente nagmistulang sinturon ni Judas sa gitna na nangangalit na apoy. Kaya ang mga estudyante kanya-kanyang pulasan at sinakop na ang kalahating kalsada ng Maynila patungo sa direksyon ng UST. Maya-maya lang ay dumating na ang unang truck ng pamatay sunog at agad sinagupa ang nangangalit na apoy. Ang ilang mga residente bakasang matinding pagkabilisa sa paghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkalipas ng mahigit 30 minuto, idiniklarang fire under control ang sunog. Pero ang malungkot na balita, isang bangkay na ang narecover sa guho ng kinilalang si Marcos Mendoza, 67 years old, na natutulog daw sa ikalawang palapag nang tumama ang sunog. Po, kailangan po nating matanong yung mga kamag-anak kung ano po yung ginagawa ng tao na to, bakit hindi nakalabas. Kasi kung titignan natin yung footage natin ngayon, halos malapit na siya dito sa may evacuation area, dito sa may Espanya Street. Kung bakit hindi siya nakalabas. Posibleng sa ground floor nang nagsimula yung sunog sa may middle portion ng residential structure. Medyo malawak po kasi itong residential structure na to eh. Sir, ito, LPG, faulty electrical wiring? Hindi pa po natin matukoy sa ngayon kasi kailangan po natin mag-interview yung sa mga witnesses natin, yung mga fire victims po. Sa kabuuan na Mel, Mike, ay aabot daw sa 3 milyong piso ang natupok ng apoy. At hanggang sa mga oras ito, Mel, Mike, ay inaalam pa rin natin sa pamanuan ng Ramon Magsaysay High School kung magkakaroon ng epekto ang nangyaring sunog sa kanilang pasok bukas. Yan muna ang latest mula pa dito sa Espanya, Manila. Balik siya, Mel. So John, malaman lang namin dito, kamusta ngayon ang kalagayan dyan sa kanilalagyan mo dyan? Sa ngayon, Mel, ay balik normal na itong daloy ng trapiko bagamat mayroon pa rin bahagyang pagbagal ng mga sasakyan dito pa rin sa may bandang kanang bahagi itong direksyon papunta nga sa may bahagi ng Maynila. At sa ngayon nga, Mel, ay pilit pa rin tinutulungan itong mga lokal na otoridad, itong mga nasunugan, lalo na itong pamilya na namatayan. Hanggang sa mga oras ito, Mel, ay patuloy ding iniimbestigahan pa itong pinakasinimulan nitong nangyaring ang sunog dito. Dahil, Mel, alam mo, nasaksihan natin nung nagsimula pa lang talaga ito. No? Yung iba, akala natin parang siga lang sa malayo, pero mabilis itong lumaki. At ito na nga yung mga nangyari at nakita natin itong pagsisikap ng mga otoridad na mailayo itong mga estudyante. At sa kabutihang palad naman, Mike at Mel, at wala namang nasaktan sa mga estudyante, pero ito nga malungkot, merong isang namatay sa loob ng naturang gusali. Mel. Pero may pasok ba bukas dyan? May announcement ba dyan? Yan ang patuloy pa nating antabayanan, Mel, at sisikapin natin na kunin itong impormasyon na to sa mga susunod na oras. Mel. Antabayanan namin yan. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.